So, paano ba process ng trade or mag-entry ng trade? So, for example, gold. First is, of course, you have to open the chart. Close muna natin yan. Close natin. Close. So, wala tayong nakikitang gold. So, kunyari, gusto natin mag-trade ng gold. So, first, dapat sigurado ka na yung symbols mo is pasok. So, close natin yan. Ang gold is nasa metals, no? Metals, XAAUSD. So, dapat naka-yellow siya. Kapag walang yellow, ibig sabihin, wala siya sa loob ng symbols mo. Wala siya dito. So, kailangan mong i-double click. So, once gold na siya, okay na siya. And then, Forex. So, Forex, dapat naka-gold yan lahat. Para at least, once na kailangan mo, okay na siya. So, once nandito na siya, so makikita mo, ito na yung gold. Right-click, and then chart window. And then, next is right-click ulit, and then template, load template, and then yung template mo na dinownload. So, nandun yan sa Discord natin, sa instructions. So, next naman is, for example, nandito na yung price. Kunyari, nandito yung price. Kasi, gusto natin pumasok sa fair value gap di ba? Pero, alam niyo na yan. Alam niyo na yung diskarte. So, may fair value gap din dito. Ito yung fair value gap na mas malapit sa order block. Siyempre, pipiliin natin yan lagi. Itong order block na. Anyways, going back. No, so, paano mo mag-entry? Let's say, for example, nandito na yung price. No? Nandito na yung price sa area na to. Tapos, gusto na nating mag-entry. So, pwede tayo mag-entry. Click nyo lang yung new order. And then, market execution para automatic na siya. Tapos, volume lagging. For $100, I highly suggest. And if you are trading gold, lagging 0.01 lang. Okay? 0.01 lang palagi ang trade sa gold. If you are trading other currencies, pwede mong lakihan 0.02. Pwedeng 0.03. Maximum na yan. Huwag na kayo mag-trade ng mas malaki dyan. Huwag nyo akong gayahin. Medyo malaki ako ng volume mag-trade. Kasi, experience na ako eh. So, huwag nyo muna akong gagayahin for now. Stick lang muna kayo sa 0.01, maximum of 0.03. Kapag umabot na ng $200 yung budget nyo, yung capital nyo, ito, that's the time that you can add. So, pwede mo nang gawing 0.05 or 0.1. As of now, 0.01, 0.02, 0.03, yun lang ang gagamitin nyo. And then you click sell or buy kung ano yung bias ng trade nyo. So, for now, that's it. And marunong na kayo mag-trade. So, let's say, for example, na-execute mo na yung trade mo. So, let's say, for example, ito na yung trade mo ngayon. So, paano maglagay ng stop loss? So, pwede mong manually ilagay yung stop loss. So, ang gagawin mo lang dyan is, pwedeng dito, no? Right-click mo yung trade mo. Let's say, for example, GBP USD. Ito yon GBP USD. So, manually, kung gusto mong ilalagay, so pwede mong i-modify or delete. Tapos, yung take profit mo, pwede mong i-manual mo ilalagay kung saan mo gusto. Ganon din yung stop loss, manual mo. Siyempre, titignan mo kung ano yung price na stop loss mo. Tapos, ito-type mo dyan. Pero naman, pwede ring drag. So, for example, ganito naman yung drag. Dito tayo para mas maliwanag. So, let's say, for example, cancel ko muna. Cancel. Ayan. So, ayan. So, kung makikita nyo, walang stop loss, no? So, para ilagay yung stop loss, ida-drag nyo lang. Click nyo yung entry nyo, ito. Tapos, drag nyo sa take profit area nyo. So, this is my take profit. Drag ko siya dito. Tapos, dito ko naman, drag ko siya dito para sa stop loss ko. So, ganun lang siya kadali. Stop loss and take profit. Okay, so that's it. Thank you and I hope manalo tayo sa mga trades natin. Good luck. Bye-bye.